Sa simula pa lamang ng ating pag-iral, bago pa tayo isinilang, ang buhay ay isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula sa sinapupunan ng ating ina, tayo ay hinubog ng Diyos, katulad ng pagkakalika niya kay Adan mula sa alabok. Sa bawat tibok ng ating puso, sa bawat paghinga, ay mayroong banal na layunin na itinakda sa atin, na ang buhay na ito ay hindi sa atin, kundi sa Kanya na nagbigay. Bawat hakbang natin sa daigdig ay isang paglalakbay patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y tulad ng mga halaman na sumisibol mula sa lupa, nagiging matatag at lumalago. Ngunit dumarating din ang panahon ng pagdampi ng hangin, ng mga pagsubok, katulad ng sinabi ni Haring Solomon, may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani, may panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. May panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang lahat ng bagay ay may takdang oras at ang bawat sandali ay ipinagkaloob upang tayo'y magpasalamat at magpuri sa may kapal. Ngunit huwag tayong magmataas sapagkat ang buhay sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Ayon sa mga salita ni Jesus, hindi tayo dapat mag-alala sa kinabukasan, sapagkat ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Ipaubaya natin ang ating mga pangarap, ang ating mga paghihirap sa Diyos na nag-aakay sa atin, sapagkat sa Kanya nakasalalay ang tunay na kapayapaan, ang kapahingahang walang hanggan, at sa ating huling hininga. Kapag ang ating mga mata ay nagmimistulang kandila na pumanaw na ang liwanag, tandaan natin ang mga pangako ni Kristo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamamatay ay mabubuhay. Sa Kanyang mga bisig, tayo'y magpapahinga. Walang lungkot, walang sakit, kundi kagalakan sa presensya ng Panginoon.